Secretary, magandang umaga po sa inyo. Si Joel Suweng po ito. Good morning po. Hi, sir. Secretary Perez, ang Director General po ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Secretary, good morning. Morning, Joel. Good morning, Weng. Magandang umaga Opo. po. Magandang umaga. Gandang umaga. Siguro first and Naman. foremost, ang ARTA po ay binuo sa pamagitan po ng batas. Ito po yung Ease of Doing Business Act, Yes. di ba, Weng? Nalayong padaliin ang mga lakarin sa gobyerno, labanan po ang burokrasya, kundi man tanggalin at bawasan po ang red tape. Siguro magandang malaman ho namin, meron na ho ba tayong naparusahan? Meron na bang naparusahan ng ahensya magmula ng ito'y maitatag? Meron bang malalaking mga isda na kayo'y nakasuhan na po, Secretary? Meron po tayong nakasuhan na convict. Meron ngang mayor na nasuspend. Tapos ang karamihan pong kaso na may conviction tayo, 5 yung convictions. Ang maganda kasi po dito, out of the mga 31,936 complaints na natanggap ng ARTA, mula po ito naging operational in the last from 2022 to 2025, no, na at least yung complaints na na-monitor natin during the administration, the current administration. Ang ating resolution rate po dito ay 99.19%. So konti lang po talaga yung prosper into an active complaint kung saan yung mga complaints na ito pinapile po natin dito sa Office of the Ombudsman. Pag yung respondent ay presidential appointee na may salary grade 27 and above, at pag below dyan, ito naman po isa Civil Service Commission. Meron din po tayong pinapile sa regular court. Pag ito po yung karamihan na na-file natin, ito po yung mga fixers, no, sa LTO. Kaya nga po, meron na tayong na-convict. Yun nga, ang gusto ko rin malaman, nabanggit nyo na rin po yung Civil Service Commission. Ang impression nyo kasi, Secretary, parang, ano ba pagkakaiba ninyo sa Civil Service Commission? Doon sa mga reklamong pinapaabot po sa inyo at yung ipapaabot na reklamo naman sa Civil Service? Under the Anti-Red Tape Act of 2007, ito po 2007 pa, ang nagpapatupad po ng implementasyon ng Ease of Doing Business Law ay ang Civil Service Commission. Nung pinasa po ng ating Kongreso, yung Republic Act 11032, noong May 29, 2018 po sa administration na ni President Duterte, nag-create po ng Anti-Red Tape Authority under the Office of the President at nireplace po niya ang Civil Service Commission bilang ahensya na siyang nagpapatupad ng Ease of Doing Business Law. However, under the Ease of Doing Business Law, meron pa rin ang amin pong findings and recommendations ay pag involving government officials or employees below salary grade 27 or purely administrative complaint. Sa civil service natin ito ipinapile. Pero pag presidential appointee at involving may criminal criminal complaint, sa Office of the Ombudsman naman natin po ito pinapile. Ang ARTA po ay tinatag para mapabilis yung serbisyo ng gobyerno. Pag ang isang tao po nagreklamo sa ARTA, gaano nyo kabilis naman aksyonan yun, Secretary? Mabilis po dahil nag-require po tayo lahat ng ahensya, meaning yung mga national government agencies, including local government units, na mag-create at mag-establish ng Committee on Anti-Red Tape. Kaya pag nakakatanggap po kami ng reklamo, either online or tawag sa aming hotline na 12782, within 24 hours po yan, binabato natin sa ahensya through their Committee on Anti-Red Tape. Pero ini-evaluate po yan muna ng ating mga complaints officer. Kadalasan po ang nangyayari, pag ipinasa na po natin ito sa ahensya through their Committee on Anti-Red Tape, in-actionan po nila kaagad ito. Katunayan nga po, bago pa lang mag-schedule ng hearing, um-action na kaagad ang ahensya dahil alam po nila na kapag ang complaint po ay nakarating na sa Anti-Red Tape Authority, mabilis po ang ating resolution at mabigat po ang penalty. So kung i-emphasize na ang penalty po for violation ng Ease of Doing Business Law ay first offense, 6 months suspension. Tapos second offense, meron ng dismissal from service, perpetual disqualification, forfeiture of benefits, meron pang fine of 500,000 to 2 million at imprisonment of 1 to 5 years. Kaya ating pong mga kababayan, kapag alam po nila yung batas na ito, dapat wag po silang mag-atubili na sampa ng reklamo sa pamamagitan po ng Anti-Red Tape Authority. Paano yung, Secretary, pag binato halimbawa sa mga red tape
committee ng bawat agency ng gobyerno. Sa loob pa lang nila inaaksyonan na po yun. Baka ang fear ko lang doon, dahil within the agency itself, yung pag-aksyon, baka nabibiktima yung complaint ng bata-bata system din. Mm. Hindi po, dahil ang ARTA po nakamonitor at minomonitor natin yung kanilang responses dito sa complaint na ibinato natin sa kanila. At Opo. kami po, yung aming legal department ay nakamonitor po at pag hindi nila ito inaksyonan, within the standard processing time na nakalaad doon sa kanilang citizen charter, ito po ay magpo-prosper yung complaint from an initial complaint to a full complaint at kung saan i-require po natin yung responsible government official or employee na mag-file ng counter affidavit at after due process or hearing, kapag nakakita tayo ng ebidensya to warrant the filing of a case with the Office of the Ombudsman or Civil Service Commission, doon po natin ipapile. Sa loob po ng ilang araw, dapat maaksyonan ang reklamo ng isang taong lumapit sa ARTA. Well, kung normally po within 3 working days, no, kung simple request or query lang ito. Pero Opo. pag involving application or application for license, depende po ito sa klase. Opo. Kung ito po ay either simple, complex, or highly technical. Pag complex, 7 working days. Pag highly technical, 20 working days, subject to only 1 extension. Pero depende rin po sa charter ng ahensya na involved. Kapag ito po ay provides for a longer processing period, inirespeto po natin yan. Ang ano ba, ang complainant ba, Secretary, ay nabibigyan ng feedback doon sa kanyang complaint? Oo, mahalaga yun. O kinakailangan niya mag-follow up? Opo, hindi na kailangan mag-follow up, lalo na po nang nilaunch natin itong si ating electronic complaints management system, which is the flagship complaints handling system ng ating ahensya, using a streamlined and digitalized process. At the heart of the digital complaint platform ay meron po tayong na-develop na virtual assistant, ang tawag po natin dito, si Tala, na pwede po siyang sumagot ng reklamo pag ate po yung complaints officer ay hindi maka-respond through our hotline. Si Tala po ay open 24/7 at siya po ay nakakaintindi ng 17 dialects including English at nakakasagot po siya sa wikang Tagalog at saka English. So at ito po si Tala, mag-a-assign din siya ng tracking number. Tapos ibabato po niya to sa ating complaints officer, no? Ang complaints officer evaluate kung merong sapat na ebidensya para may refer natin ito sa Committee on Anti-Red Tape or kaya kung talagang hindi ma-actionan ng Committee on Anti-Red Tape ng ahensya, magpo-prosper ito into a full-blown complaint. Ito po kagandaan ng using artificial intelligence kasi mamomonitor po ng ating mga kababayan real-time using the dashboard, yung tinatawag natin na accountability, responsive, and transparency dashboard or ART dashboard. Oo nga, Malalaman maganda yan. through the dashboard Kung yung lalapit kanilang po status ng complaint. kay Tala ang isang tao, may dashboard nga doon, di ba? Meron kang i-click na mga categories doon or kung alin naman kung saan ka pupunta para maglagay ng reklamo. Tama po, Secretary? Tama po. Okay. Tapos, mayroon bang requirement sa panig ng isang complainant? Halimbawa, pag meron sabi dito sa Facebook natin, hinihingan din na affidavit. Nung dating wala pa si Tala, Secretary. Dito kay Tala, anong kailangang requirement po para sa complainant? Simple call lang. Ang kay Tala po is initial complaint lang. Pero pag mag-prosper na ito into a full-blown complaint, meaning na hindi nasagot ng ahensya, saka na po natin i-require ng ating mga abogado, legal officer, na mag-file ng counter affidavit. Pero si Tala po hindi nagre-require ng counter affidavit. Yes. Yan lang Kasi ano sinasagot lang muna niya ito. Yun lang tanong namin na Secretary, paano na malalaman ni Tala na Yes, sir. yung taong yung complaint ng tao ay lehitimo kasi baka kako galit lang ako dun sa Oo, gusto Galit ko lang ako, manira. Tisiraan Oo. ko lang tong kapitbahay ko, dito nagtatrabaho ito kaaway ko to sa agawan ng aso Oo. Di ba? Yun. Baka paano ko malalaman kung legitimate yung Ito po ang kagandahan ng using artificial intelligence through Tala. At atin po talagang in-encourage sa ating mga kababayan na pag tumawag sila kay Talk to Tala, gamitin nila yung eGov super app ng DICT. Kasi mafi-filter po dito yung caller kung siya po ba ay
tao at malalaman po natin ang kanyang identity kasi require po natin siya na dapat meron siyang national ID. Sa pamamagitan po nito, mafi-filter natin na yung mga complaint natin, hindi yung mga nangaasar lang o kaya na gusto lang Naninira manira. lang. No? Oo. Kasi matatrack natin yung kanyang identity. Oo. Oo. So kung halimbawa walang national ID, anong pwedeng ibigay na patunay ng isang individual na siya ay hindi robot, hindi siya peke, siya talagang tao? Kung hindi siya, wala siyang national ID, pwede siyang tumawag diretso using our website. Yung So hindi mo pwedeng gamitin si Tala. Tama ba, Secretary, kung wala kang national ID? Well, kung papasok siya sa eGov Super App ng DICT, dapat may national ID siya. Pero kung gagamit po siya through our website dahil wala siyang national ID, Oo. pwede po siyang mag-access muna sa website ng ARTA at doon din pwede siyang tumawag kay ARTA at hindi na siya i-require ng national ID. Oo. Pero hindi na via Tala yon, Secretary. Tala pa rin po. Tala pa rin. Dalawang process para magkausap si Tala. First, using our website, yung Okay. arta.gov.ph o kaya using the DICT eGov Super App. Pero mas maganda sana kung gamitin nila yung eGov Super App Oo. ng DICT kasi in-encourage natin na dapat wala yung harassment lang at tunay na tao yung tumatawag at may proper identification, di ba? Yun naman ang ating dapat in-advocate. Kaya madali naman kumuha ng national ID, di ba? Tama po. Ito po, online lang ang kanilang application. Okay. Secretary, anong relasyon ng ng ARTA at saka ni Tala dun sa 8888 Complaint Center po ng Malacanang? Paano yung mga reklamo na ipapaabot doon? Na ipapasa din po ba yun sa inyo? Bago po kay Tala, meron tayong Memorandum of Agreement with the 8888 ng Presidential Complaint Center. Kung red tape related complaint ang natanggap ng 8888, pinapasa po nila yan sa ARTA para ating pong imbestigahan. Ngayon, because of Tala na ating na-develop, i-enhance din natin yung agreement natin kay 888 kung pwedeng gamitin na rin nila yung si Tala para... kaya nga po, kahapon po nilaunch natin itong si Tala at marami pong mga ahensya ng gobyerno at local government units ang pumunta at kasama po din sa ating launching ay yung training workshops kasi magpo-provide tayo ng workspaces doon sa mga na-train natin sa mga government agencies kasama po ang local government units. In fact po, kasama dito yung mag-establish tayo ng kiosk no, sa mga malls at marami pong mga local government units ang nag-signify na gusto nilang sumali at madali po ito lalo na pag yung LGU ay merong electronic business one-stop shop kasi meron silang digital-based platform. So madali na silang mag-connect kay Tala. Ito lang, meron akong eGov app dito, Secretary. Pwede nyo ba kaming gabayan para siguro kasi- yung mga kababayan natin nakikinig ngayon, paano ba kami pupunta ng eGov ng Tala? Paano no? namin makikita si Makikita Tala doon sa doon? eGov. Doon po may instruction doon sa nakapasok na po ba kayo sa eGov. eGov Super App. May instruction po doon. Opo, meron nakalagay doon Talk to Tala. Talk to Tala. Yun lang ang i-click po ng isang tao. Yes. Ng Yes, complainant. ma'am. Yes, Tapos ma'am. pag nakapasok na po doon sa kay Tala, what's next? Pasensya na po, kailangan lang nating Opo. linawin yung step by step, Secretary, kasi yun ang hinahanap po namin para malinaw at talagang magamit ng taong bayan itong pinaghirapan po ninyo na platform na ito. Tama. Pag nag-click niya yung Talk to Tala, si Tala sasagot na sa kanya. At pwede niya kausapin si Tala. Sa ngayon po, pwedeng Tagalog o English. Tapos sa mga major dialect like Bisaya, Waray, Chabacano, Ilocano. At si Tala po sasagutin siya ng either Tagalog or English. Tatanong lang po ni Tala, ano yung ahensya na kanyang nirereklamo. Pwede pong anonymous mo na yung siya, no? Kasi ba, kung nag-aalala siya, pwedeng gawin niya yon. At si Tala, i-entertain pa rin yung complaint. Pero mas maganda sana kung i-disclose niya yung kanyang identity. Di ba ano dyan? Kasi baka, Weng, may mga, di ba, yung 117, may lokohan dun eh. Kahit Pero- ngayon 911 Oh, 911, di ba? Oo. Tumatawag doon, lolokohin lang yung Prank yung calls. prank call lang. Pero ito, alam ba ni Tala na niloloko lang siya o hindi nung nagtatanong sa kanya dyan? Pwede kasi alam natin artificial intelligence siya. So, intelligence, matidetect niya kagad po yon. So, hindi niya pwedeng lokohin si Tala. Ang kagandahan lang ni si Tala, minsan kahit na manloko siya dahil wala siyang emosyon, i-entertainin pa rin siya. But eventually,
lalo na kung ang caller ay gumamit ng eGov Super App, ay ma-identify yung kanyang identity. Matitrace. At pwede siyang parusahan, matitrace. Secretary. Pwede po. Yun. Kasi meron tayong Memorandum of Agreement with the PNP, no? At kasama po dati dito sa ugnayan sa ating PNP na kagaya ito yung mga nangloloko ay pwede natin i-refer sa PNP. Oo. Secretary, anong mga pwedeng sagutin ni Tala? Kasi sabi nga dito sa text na sa atin sa Facebook natin, sabi ni Ernesto, parang nagsusumbong ka lang sa pader. Kasi walang emosyon yan di ba? Ano yung magbibigay ba siya ng confidence do sa nagsusumbong na aaksyonan talaga ito ng gobyerno? Kasi Opo, dahil program lang ito hindi po ba? Pero si Tala po, intelligent, naiintindihan niya yung batas, very familiar sa ease of doing business law, pati po sa ating mga implementing rules and regulations. At pag nasagot po niya yung mga katanungan ni Tala, kagaya ng ano yung nireklamo niyang ahensya, meron ba siyang, mas maganda sana kung manarate niya, no, kung may details, para madali matranscribe ni Tala yung kanyang reklamo. At bago po matapos yung kanyang conversation with Tala, bibigyan siya ni Tala ng tracking number. Oh, para yun, pag sa susunod na mag-follow up siya, yun ang kanya na lang i-encode. Tama ba yun, Secretary? Yes. O kaya naman, pag tumawag siya sa ARTA at nag-follow up, ito po yung aking reference number na binigay ni Tala. Matitrace agad yung reklamo niya. Yes, tama. At pag ating na fully develop na yung dashboard, ang ating po target ay by May 2026, using the dashboard itself, hindi na niya kailan tumawag, ma-access na niya at malalaman niya yung status ng kanyang complaint. Ano pang, anything about anti-red tape law, anything about sa kahit ano pong serbisyo ng gobyerno, pwede pong sagutin ni Tala ito? Eventually po, kasi ang ating plano, ma-integrate sa dashboard yung ating mga digital-based platforms, programs ng ARTA, kagaya po ng Artemis, no, yung Anti-Red Tape Electronic Management Information System. Ito po yung napakaganda na requirement sa ating mga government agencies to publish in their Citizens Charter all the services they render to the public. Doon po, pag na-integrate na natin in process of integration tayo, doon sa ating mga kabayan, using the platform, magkakaroon na rin sila ng access dun sa Citizens Charter ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Tapos yung ating din pong PIBRIS, no, yung Philippine Business Regulations Information System, ito po ay repository ng mga regulasyon na pinapatupad ng mga ahensya ng gobyerno. Ang sino man pong may magkakaroon ng access dito, magkakaroon din siya ng access or impormasyon tungkol dun sa mga regulasyon na pinapatupad ng ahensya ng gobyerno. Meron dito, ito po yung ating Electronic Complaints Management System. Ito po yung sabi ko nabanggit na pag-usapan natin kanina na streamline and digitalize complaints handling system ng ARTA. May integrate din po dito ito sa ating dashboard. Marami po yung report card survey na kung saan meron po tayong kinokonduct na annual evaluation ng compliances ng mga ahensya doon sa ease of doing business law, ay matatrack na rin po yung status or Secretary, paano nga, sabi ni Fernando, at Sino si Fernando? dito, di ba si Fernando, may nagtanong dito, paano daw po malalaman ng isang complainant yung kung may nangyari na doon sa kanyang nireklamo? Meron bang tatawag sa kanya? Meron bang magte-text sa kanya? Or kailangan siyang tumawag sa ARTA, ibigay yung reference number na binigay ni Tala, sakala lang matrace kung nasaan na yung reklamo niya? Sa ngayon po, kailangan nyo tumawag, no? Kasi hindi pa fully implemented yung ating dashboard. Opo. Kailangan pa palang ikaw mag-follow up, Joel. Okay, Yung tinanong mo alright. kanina kung paano yung feedback, di ba? Okay, Oo. ito lang. Yun ang either tumawag or mag-email, no? Kasi mas maganda pag-email para 24/7 Opo. yung ating mga complaints officer, mabigyan siya ng status ng complaint ng complainant po. O hindi ka Sayang pwedeng lang. pong bumalik kay Tala at sa kanya magtanong, kumusta na reklamo ko ito, reference number ko? Pwede ba yan, Secretary? Pwede po, pag fully developed na si Tala kasi nasa
beta stage pa lang yung si Ah, Tala okay. under development pa, no? Alright. Kailan ba fully madi-develop si Tala? Ano ba ang timetable ninyo diyan? Joel, ang ating target po May next year during the Ease of Doing Business Month celebration. Ayun, oh, okay. Actually, ito, sinusubukan kong pumasok sa eGov. Weng, ang tagal ng one-time password, no? Sana Yung OTP? yung OTP hindi pa dumarating po sa akin. mabagal, No? oo. Isang oras na po akong Anong wala pa. boses po ni ba? Tala, Secretary? Babae, lalaki? Babae po. Babae. Tala. Oo. Alam mo kung bakit kasi welcoming pag babae. Pagka Kakalma babae. ka eh. Apa. oo, Pagka diba? lalaki, boses ko na po. Diyos ko po, matakot ka na. Ayaw mo na magsumbong. Pero, eto lang, siguro... Secretary, lahat ng sumbong dyan pwede. Halimbawa, walang tao sa counter. Sabi ng charter ng mga tanggapan ng gobyerno, no lunch break eh. Pwede ba kami magreklamo ng gano'n? Pwede yun. Oo. Pwede po. Mga pwede. masusungit na empleyado, pwede naming isumbong doon. Yung mga nagmamanicure, kahit office hour, pwede naming isumbong doon. Pwede, Weng. Yung fixer po, hindi empleyado ng tanggapan ng gobyerno yon. Nag-ooperate sila sa labas, may kasabwat sa loob. Pwede namin Opo. ireklamo ang fixer sa Pwede, tanggapan pwede. ng gobyerno. Dahil nasa batas po natin yan, bawal na bawal ng fixer. Alright. At mabigat pong penalty dyan. Kasi pag yung complaint involving a fixer, kahit first offense po yan, ang penalty is dismissal kaagad. Yun, Kung okay. may involved na empleyado ng gobyerno. Opo. Sige, Secretary, pag I'm sure mag-evolve pa itong issue Oo. ito. Siguro sa mga susunod na pagkakataon, makasama na ka namin ulit. But in the meantime, salamat sa Good oras luck. mo. Salamat, Salamat, Joel. Palawa. Salamat, Weng. Anytime. Good luck po. Anytime. Ingat Good po luck, kayo. sir. Salamat Thank you. po. Good morning. Secretary Ernesto Good morning. Perez, Director General, Anti-Red Tape Authority, ARTA. May Mga tanong kapuso. lang dito. Si